kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information, even the resource person? Ayon sa senador, ayaw niyang mauwi lamang sa contempt ang pagdinig sakaling may maghain ng mosyon laban sa mga saksi dahil sa kaduda-dudang mga pahayag. May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang ipatawag kasi magugulo lang yung hearing. Sabi ko, ilapit lang ng konti sa katotohanan. Why not? Meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng video. Video, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Senate Blue Ribbon Committee Pro Tempore Ping Lacson kabado sa panibagong hawak na ebidensya ng abogado ng mga dating Marines na si Atty. Livy Baligod. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang panibagong pahayag ng abogado ng mga dating ex-Marines na si Atty. Livy Baligod na tila dito na supalpal sa katotohanan si Senate Blue Ribbon Committee Pro Tempore Ping Lacson na higit kumulang isang buwan na nga ang lumipas matapos lumantad sa publiko ang mga dating ex-Marines na mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para isiwalat ang katotohanan ukol sa kanilang nalalaman at naranasan sa delivery ng mali-malitang tira na di umano kickback para sa mga politiko na isa nga sa kanilang pinangalanan na tumanggap ay ang magpinsang buo na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez ay hindi pa rin malinaw kung ipatawag ba sa Senado ang mga dating sundalo. Kung matatandaan matapos magsalita ang mga dating sundalo ay lumabas agad sa iba't ibang media platform si Ping Lacson para kontrahin ang pahayag ng mga dating ex-Marines na isa sa kanyang pinakahuling sinabi na dapat mo nang baguhin ng mga ex-Marines ang kanilang salaysay bago imbitahan sa Blue Ribbon Committee. I will have to consult my colleagues, the members, because may mga issues, individual and collective issues that must be addressed. I, for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information, even the resource person? Inaasahang muling bubuksan sa April 14 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Panfilo Ping Lacson, bagaman ito ang itinakdang petsa, maaari pa itong mapaaga depende sa availability rin ng mga senador. Kasunod na rin ito ng mga panawagan na isama sa investigasyon ang joint affidavit ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngunit ayon kay Senator Lacson, kailangan muna itong pag-usapan dahil sa iba't ibang isyong nakapaloob dito, kabilang na ang kredibilidad ng impormasyon. Iniiwasan din ng senador ang posibleng double standard o magkakaibang pagtrato sa mga testigo na iniimbitahan ng komite, lalo pa kung mapatutunayang hindi totoo ang mga pahayag ng mga ito. Ang iniwasan ko, once obvious na nagsisinungaling, merong mag-motion para incite for contempt. Pagkatapos i-detain, medyo may problema tayo doon, sabihin natin public opinion, parang inaapi nyo pa yung mga resource persons. But we should treat them in the same manner that we treated the other resource person. When they are lying through their teeth, mahirap naman sigurong double standard tayo. Kaugnay nito, ipinaubaya na muna ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Committee on Rules ang pinal na desisyon sa schedule ng mga pagdinig. Ito ay dahil sa mga usaping legal at mga nakasampang kaso na kinasasangkutan ng mga iimbitahang resource person, partikular na ang mga nabanggit na individual. Ayon naman kay Senator Lacson, bukas siyang tanggapin ang ilang impormasyong nakapaloob sa salaysay. Gayunman, dapat ito ay may basehan at mailapit sa katotohanan. May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang ipatawag kasi magugulo lang yung hearing. Sabi ko, ilapit lang ng konti sa katotohanan. Why not? Nauna ng kinwestiyon ng senador ang kawalan ng kredibilidad sa testimonya ng 18 individual kaugnay ng bilyon-bilyong pisong cash delivery scheme. Sa nakaraang talumpati sa plenaryo ng Blue Ribbon Chairman, iginiit niya na ang mga naturang akusasyon ay salungat sa lohika at matematika.
Dahil dito hinihikayat ni Lacson ang legal counsel ng grupo na si Attorney Levy Baligot na makipag-ugnayan sa kanya upang linawin ang mga detalye. Ayon sa senador, ayaw niyang mauwi lamang sa contempt ang pagdinig sakaling may maghain ng mosyon laban sa mga saksi dahil sa kaduda-dudang mga pahayag. Ngunit hindi nga nagpaawat ang abogado ng mga dating ex-Marines na si Atty. Levy Baligod na isiniwalat na ang kumalat na mga litrato sa social media na delivery ng mali-malitang pera ay isa lamang itong screenshot mula sa video na kanilang hawak ngayon. Meron binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? Oo. At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng mai-attach ang video Ayun yan. nga, yung Kasi sinasabi. video, di Yun ba? ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture. Meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng Video. video. Ayo, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated eh. Dito ba ito po ba, attorney, ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho namin ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo. Mga picture, ganun kadami? Kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat wala nang i-investigate. Sa patuloy nga na panayam ng abogado ng mga ex-Marines na si Atty. Levy Baligod ay ibinahagi nito kung paano tinanggap at anong sinakyan ng mga mali-malitang pera na delivery na isa nga sa pinangalanan ay si dating ACT Teachers Party List Franz Castro. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. Ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. So may screenshot. So nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. At may litrato dun sa loob ng conference room. So, hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!